ni Senate President Sherwin Gatchalian na napag-usapan nila ni Presiding Officer Cheese Escudero ang posibilidad na tapusin na muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Layon daw nitong pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi po ni Gatchalian, nasa prosekusyon at depensa pa rin ang pagpapasya. Saksi, si Ian Cruz. Natapos na ng prosekusyon ang presentasyon ng testigo at ebidensya para sa Article 4 o ang bantang pagpatay umano ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, tututok na ang prosekusyon sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng vice. Ang napagkasunduan ng magkabilang panig, tatapusin ng prosekusyon ang presentasyon nila sa 4 na articles of impeachment, saka babalikan isa-isa ng depensa para sa kanilang argumento, testigo at ebidensya. Tumagal ng 9 na araw ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 4. Kaya naman para mapabilis pa ang paggulong ng impeachment trial, napag-usapan daw ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero na baka pwedeng tapusin na rin muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Sa ganung paraan, makikita ng defense kung ano na yung mga napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin mga testigo nila, at masusundan din ng taong bayan, no? Instead na babalik tayo sa umpisa ulit. No? So, yun ang isang paraan na nakikita ko para bumilis at para maintindihan lalo ng taong bayan. Sabi ni Gatchalian, nasa pasya pa rin ito ng prosekusyon at depensa. Pinag-uusapan yan ngayon ng dalawang panig, and hopefully next week magka-agree sila. Kung magkaka-agree sila, ganun ang process na gagawin natin. Ipinasubbina na ng impeachment court ang dalawang tagalambang na testigo ng prosekusyon para sa Article 1. Kung magkasundo ang magkabilang panig na tapusin muna ang Article 4, ipagpapaliban muna ang kanilang pagsalang sa witness stand. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinag-uusapan na raw ang pagbabago ng takbo ng impeachment trial at posibleng magkaroon sila ng desisyon dito sa susunod na linggo. Pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin namin mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit na iupo pa sila. No? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter at hintayin ho namin ang pagpapasya nila. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng depensa sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Michael Wesley Poa. Pero ayon sa kanya, hindi muna sila magkokomento sa ngayon. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil po ito sa pagkamal umano niya ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control project. Kasabot umano niya si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na pinakakaso ng plunder, graft at direct bribery. Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman, pinadagdag nila ang mareklamong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Ko. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Ko kaugnay nito. Ayon naman sa tagapagsalita ni Romualdez, handa ang dating House Speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala raw sila na kung magkakaroon ng patas na laban at paghuhusga batay sa ebidensya, ay mapututunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation address sa Lunes. Saksi, si Ivan Mayrina. 3 araw bago kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laman ng kanyang SONA. I will always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA
And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad-lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gusto malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control project. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa agawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH. I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy ng tayo. Habang abala ang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang bersyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ang hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish. Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT. May kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin. Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuo ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups. Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Ang Philippine National Police nakahanda na raw para sa SONA. 3 raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance. We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies. Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman, naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ang pananagutan sa mga anyay palpak na flood control project ang isa sa mga sentro ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2025. Ilang araw bago ang SONA, magkasunod na nalubog sa matinding baha dahil sa bagyo at habagat ang maraming lugar sa Metro Manila at kalapit lugar. Kaya po sa kanyang talumpati, maanghang ang mga binitawang salita ng Pangulo. Ahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ang galit ng taong bayan, bumuhos sa kalsada. Iniutos po ng Pangulo na magsumite ng listahan ng DPWH ng lahat ng flood control projects mula po sa bawat rehiyon na sinimulan o nakumpleto sa nakaraang 3 taon. Magsagawaan niya ng audit at performance review at lahat ng may sala, pinakakasuhan, kabilang ang mga kontratista. Inilunsad ang sumbong sa Pangulo website at nagkaroon ng kaliwat-kanang pagdinig. Itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para magsiyasat. At makalipas ng 1 taon, 12 kaso ang naisampa kaugnay sa flood control scandal. 44 na personalidad ang kinasuhan. 35 rito ang nakakulong na matapos mahuli o di kaya sumuko. 9 ang at large o pinaghahanap pa.
At isa po sa mga naungkat noong mga budget hearing ng DPWH ay kung may master plan nga ba ang flood control projects sa buong bansa o kahit dito sa Metro Manila. Tinanong po namin kaugnay nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang flood management master plans, hiwa-hiwalay yan. No, typically, mga major rivers ng bansa, yan, merong master plan yan. Ang problema, number one, marami dyan medyo luma na. At ikalawa, na directly related dito sa mga kalokohan na nangyari these past several years, is hindi sinusunod. Kasi nga, nalaman na natin ngayon na yung mga proyekto sa flood control, ginagamit lang para magnakaw. Sa Metro Manila nga, sabi ni Dizon, kulang pa ng plano. Sa Metro Manila, ang pinakakailangan is yung drainage master plan. Quezon City, merong drainage master plan yan. Ang Maynila, merong drainage master plan yan. Ngayon, kailangan yan pagsama-samahin natin. No? At tayo ngayon ay nakikipagtulungan sa MMDA para gawin yon. Matagal na pong nararanasan sa Metro Manila na umaabot sa mga kalsada ang baha at hindi makaagos papunta dapat sa mga estero, ilog at sa Manila Bay. Balakid pa na sa pagsipsip ng tubig sa ilang lugar ay may kasamang basurang hindi biro ang laki at dami. Naglilinis naman ng drainage ang mga otoridad gaya ng MMDA. Pero noong nakaraang taon, sinabi ng DPWH na bukod sa luma ang mga drainage sa NCR, 70% nito ay silted o barado na. Hindi lang ng basura, kundi ng banlik o lupang naiwan dahil sa nagdaang baha. Luma at sira-sira rin ang mga pumping station, kaya lalong nabibilaukan ang mga drainage. Marami, kunyari sa mga baha sa Maynila, sa Quezon City, sa Espanya, sa Taft, sa Ross Boulevard. Ang dahilan nun, lalo na yung mga tumatagal ng araw, kasi hindi gumagana yung mga pumping station. Ang isa sa mga solusyon, sinimula noong 2018, ang 24.9 billion pesos na flood management project na pagsasamoderno o pagsasaayos at pag-upgrade ng 34 na pumping stations at isang substation ng MMDA. Gayon din ang pagtatayo ng 4 na bagong pumping station. As of June 2026, 19 na pumping station ang na-rehabilitate. Kamakailan lang ay inspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na drainage system sa G. Araneta Avenue. Basta hindi gaya ng dati, sabi ni Dizon, bawal na ang kanya-kanya at dapat nakikipag-ugnayan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan para malutas ang problema. Kapag properly coordinated at napaplano ng tama ang mga proyekto, nagbibinipisyo ang mga kababayan natin. Kung kakausapin mo ngayon ang mga taga G. Araneta, sila mismo, damang-dama nila yung pagbabago at yung konting kahit papanong ginhawa kumpara dun sa pagbabaha dati. E paano naman sa buong bansa? Kasunod po ng sona ng Pangulo noong 2025, sunod-sunod na nabunyag ang itsura at lawak ng anomalya sa mga proyekto kontra baha. Tumambad ang mga hindi natapos o inabando ng infrastruktura. Mga natapos naman pero hindi pasok sa pamantayan. Yung simento rito, natutulog sa kamay. O yung katakot-takot na ghost project na ni Anino ay hindi nasilayan. Hindi na pwede yung dati na project title lang tsaka amount yung project, yun na yun. Wala man ngang supporting document yung mga nakita natin sa Bulacan, sa Mindoro, sa iba't iba pang mga lugar. No, sa Davao Occidental. Ginawa na lang yan para lang nakawin yung pere. Hindi na pwede yun. Ang punot dulo pa rin ng solusyon ayon kay Dizon ay ang pagkakaroon ng tamang plano at mahigpit na pagsunod nito. Halimbawa sa Mindoro, kailangan natin ng master plan dyan. Kailangan natin ng master plan sa ibang areas sa Northern Luzon, tulad ng Pangasinan at ng Ilocos. Kailangan natin. And some areas in Mindanao, halimbawa sa Region 10, sa Cagayan de Oro, sa Iligan, kailangan natin yan. So, meron pang mga kailangan natin gawin, pero marami din naman na meron na i-update na. Lalo't maaaring iba-iba ang mukha ng flood management, depende sa lugar. Kaya kailangan natin ng master plan, tsaka kailangan natin ng eksperto. Kasi hindi naman pwedeng mag-iimbento na lang tayo ng kung ano-anong mga flood control. Yung hindi naman pala na-address sa mga problema. Ina-update natin this year. Hopefully, matapos this year, if not hanggang next year. At mga solusyong hindi lang basta infrastruktura ang kailangan.
Oo, marami tayong mga nature-based solutions na ginagawa. No, halimbawa, pagka may isang ilog na tumataas kapag umuulan, hindi naman automatic na dapat lagyan mo na ng konkretong dike yun eh. Pwedeng lupa lang, earth dike na tinatawag nila, pwedeng dredging lang, palakihin natin yung ilog, pwede din yung gabyon na lang ang gagawin, yung mga bato-bato na nanggagaling din sa ilog na gagamitin natin para imbes na simento ang lalagay.